yan. Hindi! This is ridiculous! He's your son! Ano ba, Greg? Sandali! Wala akong sinusunog! Wala akong alam sa binibitang niyo sa akin! Dalhin na sa presinto yan! Bitawan niyo ang asawa ko! Pa! How could you? Sarili mong anak, ipapakulong mo! Anong klase kang ama? Dahil hindi kita tunay na anak! Anak ka ni Regina sa ibang lalaki. That's exactly why you don't deserve anything from me! Ano sinasabi mo? Ma! Is that true? Of course, it's true! Tingnan mo, hindi na kayang i-deny. Ma, ano to? Edward, Sige na, dahil niyo na sa labas yan! Papa! Anak! Bitawan niyo ang asawa ko! Bitawan niyo ang asawa ko! No! Dad, I don't know what's going on. Pero kung totoo man yung sinasabi niyo tungkol kay Ma at kay Edward, it doesn't have to go this far. Pati ba naman ho yung pagsunog ng bahay? Bakit naman yun gagawin ang asawa ko sa sarili ng bahay? Na alam nang nandun kaming mag-ina! Sinasadya nyo to, no? Rename up niyo si Edward! Huwag mo ako sisigawan! Don't test my patience. Lalo na ikaw, Thea. Baka pati ikaw, ipakulong ko na rin. Thea, tama na. Tumahimik ka na lang. Just take good care of Ashley, okay? Labas na yan! Wala siyang kasalanan! Don't take my phone away! Be strong, okay? Be strong. Basta, unahin mo muna yung pagpapagaling mo. I'll be fine. Don't worry about me, okay? Tama! No! 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 Edward, susunod kami! Edward! Huwag ka magsasalita, ha? Wait for our lawyers! You're a monster! Torrecampo, may dalaw ka. Basta ka na, Edward. Anak, sinaktan ka ba nila? Is it true, Ma? Ay, Anak niyo ako sa ibang lalaki. So kaya pala malupit sa akin si Dad all these years? Because he's not my real father? I will admit, I had an affair noon. Edward, anak ka ni Greg. Hindi ka bastardo tulad ng sinasabi ng daddy mo. I even had a DNA test to prove, pero hindi siya naniniwala. Kahit na anong gawin ko, hindi ko siya makumbinsi. Pero Ma, kung nagsasabi ka ng totoo, bakit ayaw ka niya paniwalaan? Bakit bastardo pa rin yung tingin niya sa akin? It's hard for him to believe me because of my history. Hindi ko kayo maintindihan, Ma. Nung nakilala ko ang daddy mo,
was at rock bottom. Ako lang ang inaasahan ng pamilya ko noon, and I had to do everything para kumita ng pera. I was so desperate. Napilitan akong ibenta ang katawan ko. Naging prostitute ako. To survive. Pero nang bagong lahat, nung nakilala ko ang dati mo, siyang umahon sa akin. Bihisan, pinag-aral, pinakasalan. Pero hindi niya nakalimutan ang tungkol sa nakaraan ko. Lagi niya akong sinusumbatan. Lagi namin pinag-aawayan. I became so miserable. Lalo na nung madalas siya ng bababae. And that's when I made the terrible mistake of sleeping with another man. Pero hindi nagtagal yung affair na yun. Tinapos ko kaagad. Pero nung malaman ng daddy mo, sinumpatan niya ulit ako tungkol sa nakaraan ko. Tinawag niya akong malandi. Pokpok. At kahit na anong sabihin ko sa kanya, hindi siya naniwalang anak kanya. I'm so sorry, hindi ko kaagad sinabi sa'yo. I thought that maybe if I shielded you from your father's suspicions, mabubuhay ka ng normal na hindi mo questionin ang kakayahan mo o ang pagkatao mo. Sorry. Ma, I'm sorry to hear na yun ang pinagdaanan mo. But even if sinabi mo sa akin yun from the start, wala namang magbabago eh. Hindi ako mamahalin ni Dad as his son. At kung hindi niya ako kikilalanin, hindi ko siya tatratuhin bilang ama. The only person that matters to me the most is Ashley, Ma. At kahit ganun si Thea, I still care about her dahil siya nanay ng anak ko. Gagawin ko to para sa anak ko. Ma, kailangan ko makalabas dito. Kailangan ako ni Ashley. Oo, anak. I will do everything para makalabas ka kaagad. And with your brother's help, it shouldn't take too long. I love you, anak. I love you, Ma. Hindi niyo ho pwedeng basta nalang pagbintangan si Edward. At sino ka para sabihin sa akin na mali ang ginagawa ko? Wala kang karapatang kwestiyonin ang mga desisyon ko. At kapatid ko ho si Edward. At naniniwala ako sa kanya. Iilan na lang ho kaming pamilya niyo. And if you force us to pick sides, wala akong matitira sa inyo.
Hindi, pero kawawa rin naman si Sir Edward. Kasi kung kailan naman nagkasakit si Ma'am Ashley, tsaka pa siya nakulong. Nako, kung sino man yung totoong nagsunog ng mansyon, sana lang talaga makonsensya siya. Sa naaalala mo, ano ang nangyari bago ang sunog? I remember, uminom ako ng alak. Pero nakatulog naman ako agad kasi tinamaan ako agad ng alak. May makakapagpatuloy ba niyan? Si Manang Yoli. Gusto niyo bang makulong si Edward na kahit alam niyong wala siyang kasalanan? Manang Yoli, kung makikita niyo lang kung gaano nahihirapan si Edward ngayon sa nangyayari kay Ashley. Maniniwala kayo na hindi niya kayang manunog ng bahay na walang pakundangan na kahit may masaktan. All my life, I felt so lucky being a Torrecampo. Kasi nga, di ba nakukuha ko lahat ng gusto ko? Gagamitin ko ang apelyido ko ngayon to do something good. At ikaw ang unang makikinabang doon, ha? Proud na proud ka pa rin talaga sa pagiging Torrecampo mo, ano? Forgive me, Paolo, but I think I may have a solution para ma-dismiss ang kaso niya. Siguradong i-aatras ni Sir Greg yung kaso at palalayaan niya agad si Edward kapag nalaman niya yung totoo. Anong ibig mong sabihin? Hindi totoong anak sa labas si Edward. Hindi siyang naging bunga ng affair ng nanay ko.